Yes! Naman! Ako ay nagbabalik ulit sa isang video presentation na kailangan nating matapos. So, dito, nakapag-record ako but wala siyang audio. So, yung gagawin ko is mag-voice over ako ulit. Katulad ng last time na ginawa ko. So, let's start! So, dahil mahilig ako sa Harry Potter, ang ginawa ko, gumawa ko ng scenario about sa isang match, which is yung Quidditch match tournament sa Hogwarts. So, kung alam nyo, is meron doon sa Hogwarts is yung mga houses nila. So, meron tayong Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, and Slytherin. So, every year, nagkakaroon sila ng match para makapaglaro. So, Appy, inatasan ako na gumawa ng schedule para sa mga teams nang walang umuulit or repetition. So, each houses must play against every other house exactly once. So, once lang. Yung goal is magkaroon ng match schedule automatically and fairly. For example, Gryffindor versus Hufflepuff, then Gryffindor versus Ravenclaw, Gryffindor versus Slytherin. So, ganun siya. So, doon is wala dapat siyang duplication. Katulad lang, for example, Gryffindor versus Hufflepuff. Same lang siya as Hufflepuff versus Gryffindor. So, only one version should appear. Yun lang. Isa lang dapat. So, let's proceed sa ating code. So, una dyan is yung ating header file. Hindi pwedeng mawala yan. No? And, ayan. Dyan, sa IOStream, ito, ginagamit siya for input and output operations like yung cin and yung cout. Sa vector naman is nagpo-provide siya ng vector container for dynamic arrays. So, yung stdexcept, ito yung yung exception classes like yung mga invalid argument, yung mga invalid errors natin, yung mga ganon. So, yung sa set, nagpo-provide siya ng set container for ensuring unique values. So, dito tayo sa ating function. And, makikita natin dito na nakalagay, if team size is less than 2, so magkakaroon siya ng invalid argument, magkakaroon siya ng invalid input na 2 or more houses are required. So, hindi pwedeng mababa sa 2. So, dapat 2 teams yung ilalagay mo. Then, kapag pag hindi ka naman naglagay, is magkakaroon siya ng error na sasabihin niya, house team name cannot be empty. So, dapat talaga maglagay ka. Hindi pwedeng wala kang ilalagay. So, next, dito sa unique teams insert. So, dito is kailangan mo i-insert yung names ng mga houses. So, hindi siya pwede yung ibang name. Ganon. Mag-e-error siya kapag ibang name yung nilagay mo. Pag hindi exactly, kunyari, Gryffindor or Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin yung nilagay mo, mag-e-error siya. So, magpapakita is, house team names must be unique. So, sinasabi niya doon is, dapat is yung ilagay mo yung mga names of the houses. So, wala na dapat na ilagay na ibang names. So, dito, saan ba? Generate matches. Ito. Dito is, generate niya yung all possible matchups using combinations without repetition. So, generate niya without yung paulit-ulit. Ganon. Okay. So, dito, yung program, magi-start siya by asking the user to enter the number of house teams and yung mga names nila. And dito, vina-validate niya yung input to ensure na at least 2 teams exist. All team names are non-empty and unique. Then, if yung validation nag-succeed siya, i-generate niya lahat yon and i-display niya yung
all unique matchups. Tapos, if nagkaroon ng error, yung program magdi-display siya ng appropriate error message. So, ganun lang nangyayari. Ganun lang nagwo-work. Okay. Ganun lang nagwo-work yung program natin. So, ira-run ko na siya. Okay? Let's see if gumagana siya. If magra-run talaga siya. So, yan. Tignan natin. Yes! Ayan. Oh, nag-run siya. So, magta-type tayo. Try natin 2. Sige. Ayan. Then, yung team 1 natin is Gryffindor. Tignan natin. Ayan. Then, team 2 is Slytherin. So, tingnan natin. O, yan. O, yan ang sinasabi ko. Oo. Pagod na ako. So, ayan. Ganyan lang nagtatapos ang ating code. Ayoko na.